Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Please join us in our celebration of faith, farming, and food here at the SBD Farm. Come on, join us. This morning, it's a brand new day. I listen. Abençoado terceiro ano desta magnificent obra SVD Laudato Si Far. I am Reverend Pauline Wambubumba, SVD, one of those pioneers of this far. As we celebrate this third year of this far, I would like to bring some memories when we started in 2020. That was a moment of tense and worries because it was the pinnacle of the pandemic, and thanks the inspiration of the Holy Spirit that gave us the opportunity to work this land. Of course, some of our brothers who are no longer with us, like Father Felix Ferrer, who passed away, and our beloved brother Dominic Simbayo, who also participated in this work. So today, as we sit afar, we rejoice. It was tough, but now joyful, because we didn't think only on ourselves, but to God's people, where they could find themselves with each other, with family, friends, relatives, and above all, encounter with nature and with God. May the Lord continues to inspire us, proclaiming the good news through this far. As they come here, may they share and may they experience the abundant love of God through the gospel of nature. Thank you, my dear brothers and sisters who continue to support us. And may God bless us all through the intercession of Saint Joseph Fernandez. Salamat sa iyo. Blessed Three Pelagius ng this fellow farm, SPD Laudato Si. I am Reverend John Callen from Papua New Guinea. I am one of the SPD seminarians who were part of this development of this SPD Laudato Si farm. We started in 2020 from there, and then at the beginning we faced many difficulties, challenges, also the academic demands, but in the course of development we really enjoyed, because only the brothers we were there, and then also our formators, we work together, sing together. It was a joyful moment despite the pandemic and despite of challenges, but at the end we really enjoy. At that time we worked together as a seminarian, and also we as a farm, and then our farmers, and also when the cafe was developed, we were the one also to help. There were some, only few were there, so we were the one who helped them to help our customers. And also in the gulay shop, we were there to help those people who were in the copper shop. And also our formators, Father Rector and Father Prefect, they were really boosting us. At the end, we were really enjoyed. Sometimes they sponsor us for the milk tea, and so we were really enjoyed. But until now, I can compare from those moments until now. Sometimes I used to come around during the lunch, and then in the evening, when I saw those kids playing joyfully here, people were coming here, I really enjoy, and I also appreciate and thank God that I could not expect this kind of things will happen, but it's God's plan that it developed like this. We start from nothing, and it's really a God's blessing that I can see in this time. And I also appreciate the blessing from God, and also through our faithful benefactors
So thank you very much and continue to help us, not only the farm but it's also benefiting the seminaries and also the seminarians, and to extend the kingdom of God. Also we need your help to fully help us in developing our seminary life here in our SPD seminary. Thank you and thank you so much. May God bless you all. Mapagpalang araw po. Ako po si Ronald Arcariano. Ako po ay nagtatrabaho dito po sa SBD Laudato Si Farm. 3 years na po ako dito nagtatrabaho. July 21, 2021 din. Nag-start po ako mag-maintenance po ng halaman. Nagme-maintain po rin po ako ng mga crops po. Yun po yung naging una kong trabaho po dito. Tapos hanggang ngayon po nalipat naman po ako sa harvest area. Ako po yung harvest supervisor po. Nagpapasalamat po din po sa mga benefactor ng farm na patuloy silang sumusuporta sa farm, at yung mga pare po na mababait na patuloy din po kaming ginagabayan at saka sinusuportahan sa bawat po trabaho namin, saka sa bawat mga pamilya namin po. Siguro po yung matinding challenge po na naharap ko, yung nagkasakit po yung anak ko. Tapos nawala po ako ng halos 4 months dito sa farm. Tapos pagbalik ko po nanibago ako kasi siyempre po 4 months ko nawala. Nanibago po kasi biglang dami po yung trabahador. Yan po dati is ano po Sir Jom, yan po is taniman po ng kamuting kahoy. Lininis po namin para matamnan ng ibang crops ng lettuce. Tapos nag-build po ng greenhouse kasi may mga nag-donate. Yun po yung greenhouse na yun, donation ng Department of Agriculture. Tapos nung 2021 po kasi pandemic pa po noon, may COVID pa po. Wala masyadong mga pumupunta. Nag-i-hysterical din po kami ng pasok. Halos po yung pasok namin nagpapalitan kami kasi gawa nga ng siyempre po hindi naman ganun pa kalaki yung farm, hindi pa rin ganun kalakas pinapasok. Tapos tulong-tulong po lahat. Halos malaking bawas din po sa nagiging pamumuhay ng bawat isa sa amin. Pero at least po nakasurvive yung farm na wala yung pandemic. Tapos unti-unting lumago. Mas lalo pong nakakatulong sa ngayon. Ito po yung kubong ito po yung unang naging tinayo nilang kubo bago po ako nakapasok dito. Naitayo na po itong kubo Laudato Si Farm po. Tapos kasadsaran po noon ng pandemic, kami po bilang dating sa kabilang farm nagtatrabaho, nakapasok po ako dito dahil po sa pandemic nga po. Malaking tulong din po kasi marami rin pong mga iba naming kasamahan na walan din po ng trabaho tapos nakapasok din po dito. Kaya napalago po yung farm sa tulong-tulong po ng bawat tulong nila Father Sam, tulong ng mga benefactor, tulong po ng mga trabahante po. Una kong papasalamatan po siguro yung Panginoon dahil po nakarating kami dito sa lugar na to. Tapos pangalawa po sila po Father na tumanggap sa amin, nagtiwala at pinatrabaho kami dito. Tapos pangatlo po benefactor po kasi sila po yung walang sawang tumutulong sa amin, sa mga pare dito sa farm po sa SBD Laudato Si Farm. Tumutulong hanggang ngayon po, tumutulong pa rin sila. Nagpapasalamat po sa 3 taon po ako dito nagtatrabaho. Maraming salamat po and God bless po sa inyo. Mapagpalang araw po. Ako po si Sorin Cornejo, nagtatrabaho po sa SBD Farm. Ako na dito, wala pa sa tanim-tanim. Bagong nagpapatik. Ano ho ang nagpapatik? Bubungkal sir ng lupa. Nagbubungkal ho ng lupa, natatamnan ng mga gulay. Tapos nagdidilig-dilig, nagtatanim din po ng beans. Tapos natuwa sa akin, nakapagpaganda ho ako ng beans. Kaya ginawa akong magtatanim ho. Kasi nagtanim ho sir ng beans dito mula ho doon hanggang dito. 2 tudling sir. Napakaganda at napakalago. Natuwa ho siya. Sabi, kukunin ko na lang kayong magtatanim, tapos magagamas. Tapos, yun, tapos
sinabi ko niya sa akin na itong medyo may edad na, sabi mag-alaga na lang daw ako ng mga ornamental plants. Kaya doon kayo naka-assign ngayon sa pupuntahan natin mamaya. Opo, at saka sa ng Lucaria. Ano po yun? Yung Lucaria, sir, na ganyan. Yan, nagpupunla ako, sir, niyan. Doon sa, ang dami yung sir sa atin sa greenhouse. Yun ho, sabi sa akin na magpunla na lang daw ako at magpatid ng mint, parsley, mga ornamental kung ano-ano. Yan lang ho, sir. At kayo ilang taon ho ngayon? Sir, magsi-16 na ako. Gusto ko talagang magtanim. Ayun. Tapos ito, makikita natin si Sir Ronald. Ayan. Kabay, sir. Ayan. Marami na kami senior ng mga lalaki. Oho. Pero ako lang ho ang sir ang partner na babae. Salamat to sa mga benefactor at nakatulong ho sa amin. At saka ho noong mag-Christmas party, maraming salamat po. Sa mga benefactor po, nakatulong po sa akin at sa mga ibang katrabaho pa po at sa lahat-lahat na po. Salamat sa Diyos. At yun lang ho. Salamat po. Mapagpalang araw po. Ako po si Joy Laines or Joy. Nag-start ako sa SBD Laudato Si Farm as an admin assistant noong September 1, 2001. So before po punta dito sa SBD Farm, sa seminary muna ako nag-apply. And then, after a month, that was August, then after a month, nung makita nila Father Sam na ang background ko ay sa food industry, so inabsorb po nila ako dito sa farm bilang admin assistant naman po dito po sa kung saan po tayo ngayon. And then, so dire-diretso na po yun, admin task po talaga yung ginagawa ko. So, sa office po talaga ang naging task ko noon. Then after nun, because of dahil doon, nakita po kasi ni Chef Babes, sa makilala ko Chef Babes, and then nalaman niya kasi nasa quick service restaurant ako dahil same industry naman na mag-handle ng food. Sa food service muna po ako. That was December 2021. And then, maybe because po, dahil mahal ko yung sinabihan ako ni na father, so yun po, siyempre hindi ko naman, ang naging daily routine ko taga, kasi before mag-duty, dadaan muna dapat ako sa Virgin of the Poor Chapel para hingin, ano ba talaga totoong mission ko dito sa SBD Laudato Si Farm. Paano makakatulong pa para mas mapaganda at ma-achieve kung ano yung goals ng SBD Laudato Si Farm. With that, dahil may guidance, syempre, on February 2022, doon na rin po uli ako kinausap ni na Father Sam and Father John, at ibinigay po sa akin yung position na operation head po na hanggang sa ngayon po, yun po yung aking ginagawa. At yung po patuloy pa rin po kaming sumusuporta. So ako ano po ang mission ng SBD Laudato Si Farm para po mas maintindihan ng mga tao, ng community, bakit may SBD Laudato Si Farm. Patuloy po namin we spread kung ano po talaga ang totoong goals ng SBD Laudato Si Farm. And talagang pinapakita namin kung ano yung pagmamahal na meron po dito sa SBD Laudato Si Farm. Kaya I was really happy, grateful po na ito po ay kasama ako sa magsa-celebrate ng ika-3 taon dito sa SBD Laudato Si Farm dahil na po nakita ko rin kung paano po from the humble beginnings at kung paano po kami nag-grow, syempre po sa tulong ng mga benefactors, sa tulong po ng mga generous people na hanggang ngayon po ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta po sa amin. So, noong 2021 kasi nung mag-start ako, syempre that was pandemic talaga eh. Yung people, hindi pa ganun kadami. Yung mga guests natin, nakikilala pa lang unti na ng farm. So, talagang syempre mga nag-endorse, yung mga katulong or yung mga sumuporta from the beginning yung ibang benefactors natin, and then yung mga pari, sila yung nag-i-invite para po magpunta yung ibang guests. During the time, syempre, konti pa yung mga, tagang focus kami sa aming mga gulay. So, yung aming mga food, hindi pa ganun masyadong kadami. So, we only offer yung sandwiches lang po, tsaka yung mga wraps namin. Yung pa lang talaga yung 2021. And then, we have the SBD Cafe na. So, doon kami nag-start din. So, syempre, we have the gulayan.
2021, syempre, konti pa yung mga menus namin noon. So, limited pa yung products. We only have the coffee, and then, syempre, we have the SVD Cafe, then only sandwiches and wraps. Compare ngayon, na talagang nitong 2020 nag-start, actually, nagkaroon na unti-unti ng mga other meals. We offer mga pizzas, yan, unti-unti from 2022 hanggang sa 2023, we offer mga pasta. Siyempre, yung mga main dish natin, we also offer yung all-day breakfast natin dito sa Oyas Kitchen. So, nagkaroon na po talaga tayo ng Oyas Kitchen noon. So, yun po talaga yung mga, nung nag-start ang SVD Cafe. And then, sa ngayon, 2023 din, nagkaroon na rin kami ng Oyas Kitchenette. We pension na aming Oyas Kitchen because you don't offer mga sugbaan, yung mga ihaw, yung mga mas affordable din na food natin. And then, we also have yung mga mamis, mga ramens. Nandoon po yun ngayon sa Oyes Kitchenette. And then, syempre, kung makikita nyo rin po, nung November, so, we have the Puto Bumbong and Bibingka. So, in-offer na rin po natin yan until now. So, nag-ooperate pa rin po yung ating St. Gabriel's Refreshment po na patuloy pa rin po kaming nag-i-introduce ng mga products na kung saan po kinukuha rin naman natin dito sa farm yung mga ingredients natin kasi yun po talaga yung isa sa goal natin po. Then, syempre po, kung makikita nyo rin, meron tayong Eco-Spirituality Center. Yun po, nag-offer tayo ng mga retreats and recollections po yung ating mga spiritual activities po. Doon po natin ginagawa. So, may mga schools or different organization po na pumupunta po para po dito po magkaroon ng retreat po or recollection. And, talagang ang laki po ng big change po talaga because during 2021 hanggang sa ngayon 2023 unang-una, dumami talaga ang guests. So, that's the one factor. Sabi nga po natin, happy problem. Lagi nga po sinasabi na, Father, it's a happy problem. But then again, ang iisipin natin, paano namin ma-maintain yung service namin na despite na gaano kadami ang tao, may bibigay pa rin namin yung best service namin. Yun po kasi rin, syempre, ang aming iniisip natin na sila po ay nasa spiritual haven po. Yun po kasi ang number one goal talaga natin kasi we promote po mga spiritual activities. So, kung i-compare natin during 2021, ngayon po, pag weekend talaga, ang iniisip namin parang after the peak season, after December, medyo magalaylo na ang people, ang guests natin, but then, continuous po. Marami pa rin po. We are really, happy. So, nakita namin na marami po ang nagmamahal. Marami hong nag-endorse sa SVD Laudato Si Farm. Challenging, syempre. Kaya, na makikita rin po natin yung pagkakaroon ng teamwork. Alam niyo po yun, yung talagang bawat ginagawa namin kasi sabi dapat gagawin natin na may puso para po sa gano'n mag-reflect po ito sa result ng ginagawa natin. Mapagpalang araw po, ako si Crispina Orion Dudungka ng SBD Laudato Si Farm. Nagsimula po ako dito March 4, 2021. Nakat po kami ng damo, nagpupunla at nagtatanim po kami dito. Sa marami pong tulong ng mga benefactors at kaibigan po ng mga seminaryo, malaki po ang itinaunlad ng SBD Laudato Si Farm. Nagkaroon po kami ng greenhouse, nadagdagan po ang aming kitchen, ganon din po ang aming mga kubo na panghingahan ng aming mga panauhin. Nung ilang araw ko pong simula dito, mahirap po. Kasi po, naggagamas ng damo kahit po kainitan, maulan. Pero sa pagdadasal po namin sa araw-araw na magkaroon kami ng lakas at tibay ng katawan at sinasaalang po namin ang pagsiservisyo sa Panginoon at sa kapwa, kami po ay nakakaraos sa pang-araw-araw. Ang mga sinusuportahan ko po sa pagtatrabaho ko po dito sa SBD Laudato Si Farm, unang-una po ay ang ating Panginoon, ang aking kapwa, ganon din po ang aking pamilya. Ang mensahe ko po sa inyo po sa aming mga panauhin na gusto pa pong bumalik at pumunta dito sa SBD Laudato Si Farm, meron po kaming retreat house, meron po kaming Our Lady of the Poor Chapel, na pwede po kayong humingi ng karagdagan sa inyo pong pang-spiritual na buhay. Magkaroon po kayo ng kalusugan sa inyong katawan. Makakain po kayo ng mga masusustansyang gulay. Meron din po kami mga organic chicken, native pigs. Marami po kaming mai-offer sa inyo, lalong higit po ang kapayapaan ng SBD Laudato Si Farm. And final, ate, ano ang mensahe mo sa ating mga benefactors? 3 years na ang farm. Anong mensahe mo para sa kanila?
Ang mensahe ko po sa mga benefactors ng SBD Laudato Si Farm, nawa po, patnubayan po kayo lagi ng Panginoon, magkaroon po kayo ng mahabang buhay at magandang kalusugan, pagpalain po kayo ng marami pa po kayong matulungan. Salamat po. Magpalang araw po. Ako po si Joseph Katabang, empleyado ng SPD Laudato Si Farm. Ako po ay unit head ng OS Kitchen. Ako po ang gumagawa ng pizza dito po sa SBD Laudato Si Farm. Sir Joseph, pwede pa ba ninyong ipakita sa amin kung saan ginagawa ang masasarap na pizza ng Dito SBD po Farm? natin sinasalang ang sarap na pizza ng Ayan, napakaganda. Yun may niluluto. Anong klaseng pizza yan, sir? siya po ay round margarita. Nag-start po ako dito sa SBD Farm noong April 12, 2021. At anong itsura ng SBD Farm noon? Tingnan natin tong Oyes Kitchen. Hindi ganito ang itsura nito dati, di ba? Yes po. Dati po kami ay iilan lang na empleyado rito. Mga ilan? Mga almost 20. Tapos, wala pa kami masyadong customer. Tapos, sabay-sabay pa kami kumakain sa tanghalian. Sabay-sabay din kami umuwi tuwing alas 5 ng hapon. Pero ngayon, ano na Pero nangyayari? ngayon, may iba-iba na schedule ng pasok. May iba-iba na schedule ng uwi. Minsan, hindi na katulad ng dati. Na dati kilala mo lang kung sino yung kumakain. Ngayon, hindi mo na kilala sa sobrang dami. Ito po dati ay open. Open po siya. Wala po siyang dingding. Talaga? Yes po kasi ang style po niya kasi ito ay lagay ng harvest na vegetables. Yun ang unang purpose po dyan. Tapos doon na rin kayo nagluluto. Opo. Tapos nung na-develop na po, nagkaroon po ng cafe. Yan, ang SBD Cafe. Yes po. Tapos nag-offer na rin po kami ng mga sandwich pizza nung una. Kasi nag-offer na ng mga meals. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa ngayon ay tinatangkilik na napakarami ka. Kaunti lang kasi nung na-offer namin. Kalimitan sandwich lang. Anong mga inumin? Milk tea na. May milk tea na kami. Tsaka kape hanggang sa nadagdagan ng mga healthy drinks ngayon. Meron na. Tapos natagdagan na rin kami ng maraming meals. Hindi na katulad ng dati. Kasi dati, sa maghapon, pag nakakita kami ng pag-ordinaryong araw, pag nakakita kami ng 10 tao nakapila, tuwan-tuwa na kami. Pero ngayon, hindi na. Iba na klase ang SBD ngayon. Masaya po kasi napakalayo na nang narating ng SBD Farm. Hindi na katulad ng dati. Hindi namin ma-imagine, lalo na ako, hindi ko ma-imagine na ganun kabilis yung pag-asenso ng SBD Farm. Kasi nag-umpisa lang talaga kami sa tingnan mo lang, talagang parang lang, ordinaryong araw lang kami. Nagpapasok, uuwi na alas 5, ganun lang. Hindi kami nagbibisi ng tulad ng nangyayari ngayon. Pilit po namin i-improve ang aming serbisyo. Araw-araw po kami pinag-aaralan namin kung paano pa namin mapapag-servisyoan ang aming mga customer ng mas mabilis, mas maganda, para mas lalo pa tayong tangkiligin na ating mga parokyano. Sir Joseph, nasaan tayo ngayon? Ito po yung dating ornamental greenhouse. Hindi po ito dati ganito. Puro ornamentals po ito. Kasi nung panahon po yun, usong-uso pa po yung plantito at plantitas. Kaya marami po kami dito mga tindang mga ornamentals na binibili po ng mga guests natin. Dati po akong gardener. Nung si Brother Mark pa po ang aming tagapangasila natin rin po. Tapos po ng salinisan ng paligid ng aming farm. Okay. Doon po ako naglilinis paligid ng landscape. Nagwawali sa umaga. Then pagdating ng weekend, server naman po. Ayan. At anong ginagawa mo bilang server? So nag-reserve ng mga pagkain ng mga guests. Hanggang sa napunta na po ako ng tuluyan sa kitchen. Sa Oyes Kitchen. Ayan, napakaganda. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga benefactors ng SBD Laudato Si Farm na tumutulong at patuloy na sumusuporta sa aming farm, na huwag magsawang sumuporta po sa amin at aming po susuklian ng magandang serbisyo ang inyo pong mga ibinibigay sa amin. Bye po. Mapagpalang araw po. Ako po si Ronel Andicho,
SBD Farm Production Supervisor. Simula po itong farm, katulong namin sina Father. Isa po ako sa katulong dito sa SBD nung naglinis pa. Dati po ito ay gubat pa. Nag-umpisa po kami dito ay nung September 5, 2020. At saka yung aking kapatid na si Christian Landicho. Ang mga fratters at saka po mga fathers ang isa sa mga naglinis at nag-umpisa. Yung kapihan po dati ay gubat na, siya namin unang nilinisan. Yun po yung naging leafy area at saka veggie store. Yan yung San Rafael. Sige. Doon po kami nag-umpisa. Simula po nung January 29, 2021, nung binuksan to sa publiko ay dumagsa yung tulong. Maraming tumulong sa amin para mulad ang SBD Farm. Nagkaroon kami ng maraming greenhouse, kitchenette. Tsaka po nagkaroon din ng kung makikita nyo po ay malaki na yung pinag-iba sa 3 taon. Sa tumulong po sa amin sa loob ng 3 taon, maraming salamat po sa mga benefactor, sa DA na sumuporta sa amin. Salamat po sa walang sawang pagtulong sa amin. Sana po ay huwag kayong magsawang tulungan kami. Maraming salamat. Magpalang araw po. Ito po ang aking kapatid. Ako po si Christian Landicho. Kilala po ako sa tawag na Ian po. General Services po ng SBD Farm. Ang natatandaan ko po 2021 September. At ano ang ginagawa nyo noon nung nagsisimula pa lang ang farm? Nung unang pasok ko po dito kasi nawalan po ako ng trabaho sa labas. Nagagamas po, naglilinis po ng... Kasi kung makikita niyo po ito, wala pa siyang mga greenhouse. Puro talaga puno po siya. Nagsimula po kami unti-unti magpatayo ng mga greenhouse at saka mga kubo. Sino-sino ang mga unang tumulong dito na nagsisimula pa lang? Ang natatanda ko po si Ma'am Gina, Ma'am Eddie. Ayan, kung makikita nyo ang greenhouse, nandiyan nakasulat dyan sa kahoy ang mga benefactor. Nung itsura po noon, talaga dati ano po ito. Wala po kayong makikita kahit isang ano. Puro puno, damo, ugon. Ngayon po, malaki na yung pinagbago nito. Nakikita na po yung improvement ng farm. Tapos po marami ng mamasyal. Hindi po katulad dati na kakaunti pa po. Unang-una po gusto ko magpasalamat sa mga benefactor, sa lahat po nagtumulong sa farm. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan. Maraming salamat po. Saka po kay Brother Mark nung nagsisimula pa kami dito sa SBD Farm. Siyempre po, nagpapasalamat po ako unang-una sa SBD community. Thank you for the trust. Dahil po sa trust ninyo, kina Father Sam, Father John, and the whole SBD community sa mga pari natin, na kung hindi rin po dahil sa tulong nyo at sa patuloy na tiwala, wala rin po ako dito at wala kami dito. And siyempre, sa ating mga generous benefactors, sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po na talagang pumupunta talaga dito, talagang humble, at naramdaman namin kung paano kami ituring bilang pamilya. Maraming salamat po. Siyempre po, 3 years na tayo dahil nga sa ating theme na farm, food, and faith. Asahan niyo po na patuloy nating pagtitibayin kung ano man po yung totoong mission o kung ano man po yung mission ng SBD Laudato Si Farm. Siyempre po, unang-una, gusto ko po magpasalamat sa SBD community dahil sa trust na inyo patuloy na ibinibigay po sa akin at sa amin, kina Father Sam, kina Father John, sa lahat po ng mga priest natin na sina Father Stan na patuloy na nandito upang ipagpatuloy kung ano po ang totoong mission ng SBD Laudato Si Farm. Siyempre po, sa mga groups natin, ang Department of Agriculture from the beginning na sila talaga yung unang-unang sumuporta sa SBD Laudato Si Farm at sa iba't ibang grupo na nagbigay po ng kanilang mga
time. At syempre po, kung makikita nyo yung ating mga structures, maraming salamat po sa mga benefactors po na hindi man po namin kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa inyo dahil kayo hanggang ngayon po ay kasama namin kayo. Syempre po, yung ating mga mentors, yung mga consultants, maraming salamat po sa time at effort na patuloy nyo binibigay sa amin. So, walang sawang pag-a-advise para mas ma-improve po ang SBD Laudato Si Farm. Maraming salamat po, syempre. At syempre sa ating mga employees, maraming salamat sa ating mga employees dahil kung hindi po dahil sa mga employees, wala rin po kami lahat dito because pinapakita talaga kung ano po yung teamwork na meron po kami dito sa SBD Laudato Si Farm. At syempre po, maraming salamat po kay Virgin of the Poor, sa ating kay Lord po. Syempre po, maraming salamat sa patuloy na guidance na meron po tayo ngayon. Again, thank you po sa inyo. Mapagpalang 3 taon sa SBD Laudato Si Farm. Ako po si Olive Tolentino, isa po sa mga sabihin na nating pioneers ng SBD Laudato Si Farm. Masaya po ako na naging kabahagi ng SBD Farm noong nag-uumpisa pa lamang po ito. At masaya po ako na nakita ko na wala pa. Tapos ngayon, 3 taon pagkatapos ng umpisa, napakaganda na po talaga ng Laudato Si Farm at yan po ay hindi makukontra ng kahit sino. Ako po ay dating nagtrabaho dito sa HR and then tumulong po ako sa mga iba't ibang paraan when I was invited by Father Sam to help in the farm. As the coordinator of the Certificate in Theological Studies sa kabila po sa seminaryo, but from time to time, ako po ay nakikipag-collaborate pa rin sa farm, helping in any way I can. Yun po ay promise ko na po sa farm at promise ko na sa sarili ko. And I would like to thank the SBD Farm for giving me the opportunity to work here, to help kahit na anong paraan na kaya kong itulong. Gayun din po, salamat po sa SBD Farm kasi alam ko na beneficiaries ng farm except of course sa mga employees and the farm itself, beneficiary ng farm ang seminary at alam ko rin po na tutulong din sa or tumutulong sila sa alternative learning system where I worked also for maybe about 12 years. Salamat din po sa aking mga anak na mga pioneers ng SBD Farm. Natutuwa ako makita na sila Reverend Paulino, Reverend John Cullen, and the other reverends, and all the other seminarians who were young before, not too young anymore, who are still part of the SBD Farm. And no matter if they are outside the country anymore, they still help in the farm in many ways. Of course, first of all, is by praying for all of us, praying for the farm. There are actually a lot of things I can say about the farm. But one thing, the foremost thing I appreciate and I really am thankful for is the fact that we were able to give and we are able to give employment to many people. Not only in the vicinity, but also people from all over the country. I think, and that is one thing the farm should really be proud of. Imagine, at the time of pandemic, we were able to give employment to people who didn't have jobs, okay? And before I end, I would really like to thank all the stakeholders of the farm, the benefactors, friends, donors, and each of you who continue to pray for the farm, for the continued success of the farm. And of course, it's also my personal prayer. I always pray for the farm and the people in the farm because I love the farm, definitely. And that is all. Bye! Mapagpalang 3 taon sa SBD Farm sa inyong lahat. Ako po si Father John Crisostomo, bilang isang General Manager dito po sa aming farm. Alam niyo po, nung 2021, nung ako ay dumating mula sa aking misyon, ay dito ako na-assign at naalala ko, nung unang itaon namin, ay yung sa likod niyo po na nakikita niyo ay puro mga kamoteng kahoy. At ito ay napalitan ng mga pananim ng mga gulay at unti-unting nagkaroon ng mga offices ang aming SBD Farm hanggang sa nung 2nd taon ay nandoon na
ang pagtayo naman ng iba-iba pang mga constructions dito katulad ng chapel at pagdagdag ng mga kubo sa amin dito sa SBD Farm. At alam niyo po, marami akong masasabi no, ng mga constructions na naipundar dito sa SBD Farm. At ito ay hindi magtatagumpay at hindi magagawa kung hindi dahil sa aming mga generous na mga benefactors at yung mga, alam niyo po yun, yung kumisa ayaw na magpakilala. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ang SBD Farm. At siyempre, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga empleyado na walang sawang tumulong kahit na kami ay kuminsan nagagalit o nangungulit sa aming mga empleyado dahil gusto naming matama at masabihan sila na ito ang dapat na malaman nila at maramdaman nila sa SBD Farm. Hindi lamang dahil kayo ay nagtatrabaho. Gusto namin na kayo ay maging partner namin o maging mission partner namin dito sa SBD Farm. Kaya ang SBD Farm po ay hindi lamang pang, alam niyo ba, yung pang tourist o mga taong gustong pumunta dito dahil gusto na kumain o gusto namang liwaliw dito sa lugar na ito. Kung hindi, ang SBD Farm ay isang lugar, no, para tayo ay magnilay-nilay, no, at tumanggap ng presensya ng Diyos dito sa SBD Farm. Lalong-lalo na maraming mga taong nagpapatotoo na healing or nakaramdam talaga ng pagmamahal ng Diyos. At kundi dahil din sa mga eksperyensang ito o karanasan ng mga taong nagpatotoo, siguro hindi rin kami kahit paano makikilala ang SBD Farm, lalo-lalo na sa Virgin the Poor Chapel. Kaya maraming salamat po sa mga taong nagpatotoo, sa mga benefactors, sa mga taong walang sawang tumutulong po dito sa aming SBD Farm. Kaya nga po sa 3 taon ng anibersaryo ng SBD Farm, inaanyayahan po namin kayo na makiisa, ma-experience ang presensya ng mga bawat pare, mga seminarista, mga empleyado upang makilala nyo po kami lalo dito sa aming sa SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Magpalang 3 taon ng SBD Farm. Pagpalang 3 taon SBD Farm. Pagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Magpagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Pagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Pagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon sa SBD Farm. Thank you. Salamat. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon sa SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang taon SBD Farm. Mapagpalang 3 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 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon sa SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang araw 3 taon. SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm.
Mapagpalang 3 taon, SBD Laudato Si Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Mapagpalang 3 taon, SBD Farm. Pagpalang 3 taon, SBD Farm. Muli po, ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo ay walang hanggan at maligayang 3 taon sa SBD Farm. Mabuhay kayo.